Marami na akong naikwentong mga nakakadiring pangyayari at mga nakakadiring mga krimen. Pero ang kwentong maririnig nyo sa video na to ngayon ay pwede nang mapabilang sa pinaka nakakadiri. Dahil sa krimeng maririnig nyo ngayon ay may nangyaring pagkatay ng tao. Pagkatapos itong katayan ay niluto rin ito. Ang nakakapanindig balahibo pa ay binidyohan yung pagkatay, pagtaga sa bawat parte ng katawan, pagluluto dito sa 4 na kamerang may magkakaibang anggulo. Yung dalawang camera dito ay close up o malapit. Yung dalawa naman ay sa malayo. Kaya't kitang kita yung mga pangyayari. Nung mga unang beses nakita ng mga pulis yung mga videos na to, ay hindi sila naniniwalang totoo itong nangyari. Inisip nila baka edit lang ito o kaya acting lang at lumipas ang ilang mga buwan bago nila nakumpirma na totoo nga itong nangyari. Pero ang ipinagtaka dito ng mga taong nakapanood ng video, maging ng mga pulis, ay para bang ginusto pa ng biktima yung nangyari sa kanya. Dahil may isang video na kasama niya yung pumatay sa kanya at dito ay pinapractice nila kung paano siya kakatayin. Pangungunahan ko na yung mga viewers nating mahina ang sikmura sa mga ganitong uri ng kwento ay pwede na kayong tumigil dito. Dahil may ilang mga tao, mga estudyante, na nakarinig at nakapanood ng pangyayari na to na kinailangan ng psychiatric therapy dahil nagkaroon sila ng panic attack at anxiety dahil paulit-ulit nilang nakikita sa isip nila yung mga nangyari. Sa sobrang lala nung nangyari dun sa video ay binan ito ng bansang Vietnam. Dahil sa sobrang nakakadiri ito ay nakalalabag na daw ito sa ilang mga batas nila. At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and solve cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong July 26, 2025 ay may 11 videos at 78 mga litrato ang kumakalat sa internet. Nagsimula ito sa Telegram hanggang kumalat na sa ilang mga encrypted messaging apps. Ang pamagat ng mga videos at mga litrato na yon ay The Vietnamese Butcher. Nagsimula itong umingay sa YouTube, sa Reddit, hanggang yung marami ng mga tao ay gusto na itong makita. Dumami na yung mga taong nagbabayad mula sa dark web market para lang makita kung ano ba yung laman ng videos at nung mga litrato. Hanggang sa nagsimula na rin itong ibenta sa ilang mga website at online forums sa China. Hanggang sa ilang mga tao na nagpakita ng mga to sa mga pulis sa Vietnam. Sinabihan nila yung mga to na nangyari ito sa Vietnam, pero sabi ng mga pulis, mukhang hindi totoo yung video. Hanggang sa patuloy na pag-iingay ng The Vietnamese Butcher sa internet, yung mga investigador sa Vietnam ay nagsimula ng mag-imbestiga. Kinuha nila lahat ng impormasyon na pwede nilang makuha sa internet, pero lumipas ang ilang mga buwan ay wala nang naging balita dito. Sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin yung pagkalat ng video sa iba't ibang bansa. Hanggang November 23, 2025 ay nagsimulang kumalat ang 88 pahinang dokumento patungkol sa pangyayari na to. Nandito yung pangalan ng biktima, pangalan ng gumawa, saan ito nangyari at kailan. Pero yung mga dokumento na to ay hindi mga pulis ang naglabas, kundi mga tao sa Vietnam na mahilig sa mga krimen, mahilig mag-imbestiga, mga estudyante at kung sino-sinong mga taong mahilig sa mga ganitong pangyayari. Ang pangalan daw ng biktima ay Nguyen Xuan Dat. Yung unang video doon sa dokumentong may pamagat nga na Vietnamese Butcher ay nakatutok yung camera sa isang bakanting lugar. Pagkatapos ay dumating na si Dat at lumuhod siya sa harap ng camera na merong sangkalan. Dito ay makikita rin meron siyang kasamang tao na nakamaskara at parang itinatali yung paa ni Dat. Maya-maya pa yung taong nakamaskara na to ay tinanggal yung damit ni Dat pagkatapos ay ipinatong na yung ulo niya doon sa sangkalan. Yung taong nakamaskara na to ay nakahawak sa likod ng ulo ni Dat at sinusubsob yung ulo niya na para bang inaayos to.
Maya-maya ay naglabas na ito ng butcher's knife o kutsilyong pangkatay at umakma na yung nakamaskara na to na tatagain yung batok ni Dat. Ilang beses itong umamba pero hindi niya naman tinuloy. Pagkatapos nung ilang amba sa pagtaga sa batok ni Dat ay iniayos niya na yung katawan nito at niyakap. Sa mga taong unang beses na panood yung video ay bahalang bahala sila na baka masugatan si Dat o mataga yung batok nito. Ang kaso nga lang, yung sumunod na video ay ito na nga yung nangyari. Sa pangalawang video na yon ay makikita si Dat na nakahiga sa trapal na nakalatag sa CR at nagsasarili siya. Makalipas ang ilang sandali ay sumenyas na siya dun sa katabi niya nakamaskara na malapit na daw siyang matapos. Nung segundong natapos sa pagsasarili si Dat ay siya ring segundong pagtaga nung nakamaskara sa leeg niya. Ilang beses siyang tinaga nito sa leeg hanggang sa naputol na yung ulo niya. Makikita dun sa 4 na kamerang nakatutok sa leeg ni Dat na nanginginig pa yung katawan nito. Sinusubukan ko ipaliwanag sa inyo yung mga laman ng videos para hindi nyo nahanapin dahil isa ako sa nakapanood nito at ako na nagsasabi sa inyo pwede siya makaapekto sa isip ng tao. Pagkatapos maputol yung ulo ni Dat ay binuhat yung ulo na yun ng nakamaskara gamit sa pagsabunot sa buhok nito. Pagkatapos yung isa sa mga kamera ay itinutok sa leeg ni Dat na wala ng ulo. Dito ay kitang-kita yung mga buto at laman niya sa leeg. Yung sa sumunod na video ay ipinakita na magkakahiwalay na yung katawan ni Dat. Nakahilera ito sa lamesa na parabang iluluto. Magkakasama yung mga kamay, yung mga paa, yung mga laman loob at katawan habang yung ulo ni Dat ay pinapakuluan na sa mainit na tubig. At dito ay kitang-kita pang nandito pa yung mga buhok niya. May mga kasama na ito mga gulay, mga seasonings na sabi ng mga taong taga Vietnam ay luto daw ito na kilalang kilala sa bansa nila. Kumbaga sa atin sa Pilipinas ay parang sinigang o bulalo. Sa iba pang mga videos ay pinakita na yung iba't ibang uri ng luto at putahe na ginawa niya sa katawan ni Dat. Sa halos 100 mga litrato naman ay pinakita yung picture ni Dat, picture ng iba't ibang bahagi ng katawan niya, yung ulo nito na buhat-buhat pa nung lalaking nakamaskara. Masyadong malubha at nakakadiri yung mga laman ng mga litrato at mga videos. Katakataka naman na maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang gumastos para lang makita ito. Buwan ng July noong 2025 nung nagsimulang kumalat sa publiko yung mga litrato at mga videos na to. Ang ipinagtataka naman ng mga tao sa mga pulis sa Vietnam, Nobyembre na ay wala pa ring nagiging balita. At hanggang noong November 23 nga ay nagsimula ng kumalat yung 88 o 88 pages na dokumento na bunga ng pag-iimbestiga ng mga tao sa Vietnam at ng ilang mga content creator dito. Dito ay napangalanan nila yung biktima, kailan ito nangyari, sino yung kriminal, gamit yung ilang mga bagay na nakita nila dun sa picture at sa mga videos. Ang ilan dyan ay yung brand o tatak nung butcher's knife na ginamit ng kriminal sa pagtaga sa leeg ni Dat. Tinignan din nila yung itsura ng tiles dun sa CR, saan ito pwede mabili, yung mga tatak ng seasonings na nakita nila sa video, mga itsura ng mga kaldero at mga bagay-bagay dun sa paligid. Tinignan nila kung saan ito pwedeng mabili, kaya sigurado silang sa Vietnam yun nangyari. Hanggang sa nakita nilang may tattoo pala yung kriminal na pumatay kay Dat. At dito sa paghahanap nila ay napangalanan nila to. Ang pangalan daw nito ay Duan Van Sang, empleyado ng gobyerno ng Vietnam. Pero hindi lang basta empleyado, kundi Deputy Head of Market Management Team na silang nagbabantay sa border ng Vietnam at China para maiwasan yung mga smuggler o counterfeit goods na pwedeng pumasok sa bansa nila. Siya yung head nung team number 4, mid-level government enforcement position. Medyo may kataasang katungkulan sa bansa. Kaya noong November 29, 2025, nung inaresto ito ng mga pulis, ay maraming mga nagtaka. Dahil itong si Van Sang ay walang criminal record. Sa tagal niyang pagtatrabaho ay wala ring complaint sa kanya
Maraming mga taong nababaitan dito, magaling makisama, matulungin, kaya't hindi sila naniniwalang si Vansang yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ay napag-alaman nila na nangyari yung krimen sa mismong lumang headquarters ng market management team na pinamumunuan ni Vansang. At nangyari ito eksaktong January 25, 2025. Noong mga araw na to ay bakanting lote na yung headquarters nila dahil lumipat na sila sa panibago nilang lokasyon. Sa testimonya, sa kabila ng lumipat na sila, si Vansang ay patuloy pa rin pumupunta sa lugar na yon. Kung ano-anong dahilan lang ang binibigay niya sa mga taong nagtatanong sa kanya, yun pala ay may pinaplano siyang gawin dito. Yun na yung krimen na ang biktima ay si Dat. Matapos gawin ni Vansang yung krimen, yung mga videos ay inedit niya o ipina-edit niya, sabay niya o nila inalok sa mga taong mahilig sa mga ganitong mga videos. Sila pumasok sa dark web market. Ginagamit nila yung Telegram sa pag-send ng mga videos. Kaya't ang ginawa ng iba ay gumawa sila ng mga group chat sa Telegram kung saan pare-pareho nila makikita yung 11 mga videos at 78 mga pictures. Dito ay kailangan mo muna magbayad para makapasok sa group chat, na yung iba ay nagbabayad ng up to $600 para lang magkaroon ng access sa lahat ng mga kasamang pictures at videos ng The Vietnamese Butcher. Nagsimula itong maibenta buwan ng Pebrero 2025. Hanggang buwan ng July, ilan sa mga estudyante ay nabili ito na silang nagsimulang magpakalat. Medyo nakakalungkot yung background ng biktima. Si Nguyen Xuan Dat ay pinanganak noong March 10, 1989. 35 taong gulang na siya nung nangyari yung krimen. Kilala siya ng mga kapitbahay nila bilang mahiyain, matulungin. Kaya naman yung mga tao kapag may sobra sila, pagkain man yan o pera, ay binibigay nila kay Dat. Dahil yung pamilya ni Xuan Dat ay lubhang mahirap. Yung tatay nito ay namatay sa aksidente habang yung nanay niya naman ay may sakit sa pag-iisip. Umaasa lang sila sa tulong pinansyal ng gobyerno sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa kabila ng kilala nga itong si Xuan Dat na mahiyain, may nalaman yung mga pulis. Hilig pala nitong sumali sa mga shock forums, mga dark web videos, mga patayan, mga pinapatay na tao, at nagpo-post at nagko-comment pa siya sa mga to na naghahanap daw siya ng taong pwedeng pumatay sa kanya sa paraan na gusto niya. Ang username na ginagamit niya ay Dat Beheading dahil naghahanap daw siya ng taong puputol sa ulo niya. Ang lagi niyang pinupost, kino-comment at mini-message sa mga group chat nila ay I am looking for my executioner. Ang ilan pa sa mga nakuha ng mga cyber investigators sa mga private chat logs ni Dat ay may isinulat siya ditong message. Ang sabi niya dito ay hindi lang ako pangit, marami pa akong mga sakit. Hindi ko kayang mamuhay kagaya ng ibang tao. Nakaasa lang ako sa mga magulang ko sa buo kong buhay. Ano pang pwede kong gawin? Nakakulong ako sa sarili kong kapalaran. Kung hindi lang dahil sa Diyos, malamang ay kinuha ko na yung sarili kong buhay. Hinihiling ko sana makakilala ako ng tao na pwede kong maging kaibigan at kapag close na kami ay siya mismo yung papatay sa akin. Pero ang tanong ng maraming mga tao, paano nagkakilala si Xuan Dat at si Vansang na isang deputy head ng market management ng gobyerno ng Vietnam? Si Xuan Dat ay nakatira sa Hong Yen Province habang si Vansang naman ay nakatira sa Lang Son Province. Mahigit 160 kilometers ang layo nilang dalawa. Ayon sa chat history nilang dalawa, taong 2020 pa lang ay nag-uusap na sila patungkol sa mga krimen, sa mga pagpatay at sa mga sexual acts. Hanggang sa noong 2024 ay niyaya ni Vansang si Dat na pumunta sa probinsya nila at dito magtrabaho. At sa probinsya nila Vansang ay nagtrabaho si Dat bilang taga-tinda sa palengke. Mga bandang buwan ng December nung nagsimula makita ng mga tao si Dat sa kanila. At mukhang dito na nga nila napag-usapan na gawin yun nangyari. Walang ibang maisip na dahilan yung mga tao sa ginawa ni Vansang kundi tanging kumita ng pera sa pagbebenta ng mga content na nagawa niya.
Hindi na nagsalita si Bansang kung nasaan na yung mga parte ng bangkay ni Swandat. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay kumuha sila ng septic tank vacuum truck at dito ay pinasipsip nila yung lababo, yung kanal, yung CR, maging lahat ng mga tubo doon sa lumang headquarters nila Bansang. At ang sabi ng mga pulis ay nakakuha na daw sila ng ebidensya. Hindi na nila isinapubliko to dahil nasa ilalim ito ng strict Vietnamese Information Security Laws. Hanggang ngayon ay gumugulong pa rin yung kaso at trial ni Bansang sa krimen na ginawa niya. Sa huli, ang pangyayari na to ay nag-iwan sa atin na nakakakilabot na kwentong higit pa sa mga horror movie na panood natin. Si Nguyen Xuan Dat ay sumulat sa internet na nakakulong daw siya at bilanggo siya sa sarili niyang kapalaran. Pangit daw siya, marami siyang mga sakit at mahirap sila, pero imbis na tulungan siya ng mga taong nakabasa nito, ay ginawa pa itong dahilan para pagkakitaan. Halos lahat ng mga taong nakarinig at nakanood ng kwento na to, mga pulis, mga investigador, mga tao sa gobyerno, ay mapapasabing kalunos-lunos ito. Dapat hindi ito nangyari. Sa kabilang banda naman ito, yung mga social media, mga website, forums na siyang naging dahilan para magtagpo tong dalawa ay wala pa rin nagbabago. Yung pumatay kay Swandat na si Bansang ay sumulat pa sa internet bago siya mahuli ng mga pulis na kunyari pa daw yung mga taong galit na galit sa kanya samantalang gumagasto sila para mapanood ito. Ang kwento at pangyayari na to ay nagpaalala sa marami na huwag nating hayaang madaig ng curiosity natin ang pagiging mga tao. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa video na to. Thank you for watching guys at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.